People are reacting viscerally to this controversial phrase, assuming it automatically violates it. But in truth, bending is not breaking. You see, laws are written by humans, rigid on paper, but alive in application. To bend the law is to interpret it humanely, to make room for justice when the letter of the law fails to capture its spirit. You see, breaking the law rejects the system entirely. It's defiance for personal gain or power. Gaya na lang ng tinatawag nating extrajudicial killings. That's 100% breaking the law. Bending the law, however, acknowledges the law's existence but stretches its application to uphold a higher moral or humanitarian principle. Humanitarian parole and executive clemency, it's compassion working within the limits of legality. Actually, even great leaders, judges, and revolutionaries have bent the law to make a way for justice. Think of whistleblowers who expose corruption despite confidentiality laws? Were they criminals? Or were they human beings choosing what is right over what is written? Pag sinabing breaking, bending, violating the law, kung ito'y itinutukoy sa hindi nagpapatupad o nagsasautos ng batas kahit pa man ang nagkasala ay sino man sa mamamayan, opisyal man siya o hindi, ang mga ito ay tuwirang paglabag sa batas. Ngunit kung ang mga naunang nabanggit sa taas ay itinutukoy sa nagpapatupad o nagsasautos, ang bawat isa ay may kanya-kanyang interpretasyon, una patungkol sa bending, ibig sabihin exemption at o pansamantala o hindi ganap na sinunod ang batas, o sa pagkakataong di sinunod ang batas, tulad ng paminsan-minsan pagbigay ng pag-unawa ng opisyal sa isang nagkasala, ito'y sa pili, o importanteng dahilan o humanitarian reason. At mayroon din ditong tila na itradisyon na panuntunan, tulad ng paggawa ng state witness na wala rin sa Constitution ngunit isinapanuntunan o ginawang Republic Act, at mayroon naman na isinakonstitusyon tulad ng immunity at ang patungkol sa Bank Secrecy Act exemption, kahit sa Bible mayroong bending the law o exemption, at ang katotohanan ay mayroon din na pagkakataon na ang nagpapatupad o nagsautos sa isyu na bend the law ay masamang pag-bend the law o tuwirang paglabag sa batas ang kagagawan, tulad ng mga congressman o senador o mga hukom o justices na binabaluktot ang interpretasyon o ang pagpapatupad o pagsautos ng mga batas. Ang breaking the law naman kung itinutukoy sa nagpapatupad o nagsautos ng batas, ito'y espesipikong ang natukoy na batas ay sinisira o sinira para mailusot ang paglabag sa batas o kaya tuwirang paglabag sa batas ng nagpapatupad o nagsasautos. Ang violating the law kapag itinutukoy din sa nagpapatupad o nagsautos ng batas, ito'y tuwirang pagsuway sa batas. Patungkol naman sa extrajudicial killing, o paghahatol o pagpatay na didinaan sa hukumam ng judicial branch ng gobyerno, kung ang gumawa ng paghatol ay hindi Pangulo o hindi DOJ, ito'y tuwirang masasabing extrajudicial. Paano masasabing Department of Justice kung di pwedeng maghatol, di ba isang kahangalan sa gobyerno? May mga kasong o bagay din na hinatulan ng DOJ na ipinadaan muli sa hakoma ng Judicial Branch upang masunod ang Constitution sa layong ganap na masuri at o mahatulan ng may sala. Patungkol naman sa kung maghatol ang Pangulo, walang dapat na iugnay na extrajudicial o extrajudicial killing sa Pangulo kung talagang ang hinatulan ng Pangulo ay nagkasala, di ginawa ng Pangulo ang mga departamento o ahensya o anumang sangay ng gobyerno para limitahan o pangunahan o pangibabawan ang puno, basahin nyo ang Bible na pinapatungan nyo ng inyong mga kamay upang manampa, maaari pang masabing extrajudicial killing kung ang nagpatupad ay legislative o judicial branch ng gobyerno dahil walang batas sa Pilipinas na death penalty, kaya ibig sabihin dahil ang lahat ay hawak ng puno, kaya siya ang may karapatan para ipatupad ang tamang paghatol na hindi labag sa kalooban ng Diyos, ang hatol na kamatayan ay kalooban ng Diyos, Jesus. Alam ko may katanungan kayo, sabi nga ni Allah kung may bagay na di nyo alam. Ask.